Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. Was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin goes turning to something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's true how they shine for you. Alas 7 ng mapayapang maulap-ulap ng gabi dito sa Patinay, Agusan del Sur, ang pagbabalik ng inyong prinsipeng manggagamot, ang ating programang kapakipakinabang makabuluhan sa ating mga mamamayan, ang programang Kalinaw o Kaimsog dito sa impilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Look how they shine for you, and all the things that you do. Maayong gabi sa among tanan, mga kaigsunan, amigo-amiga. Kami po ay bumabati sa inyo. Naway ang ating gabi ngayon ay sabay-sabay nag-aapunan ng ating bawat membro ng ating pamilya. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 10,000 kHz dito sa ating impilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio,
Lahat kayo, mga taga-subaybay natin, dyan sa mga bulubundukin na bukirin na mga dalampasigan ng Caraga. Dito sa ating mga agsonon na mayong gabi sa among tanan. What have we become? Just Mayong gabi sa mga agsonon na all that we destroy. mayong gabi sa amo. Sa mga lahat ng mga nakabukas hanggang ngayon ng mga karinderya na nakikinig sa mga radyo station natin ng 89.7 FM Agusan Radio, pati dito sa Gemstar Cable TV na mga manonood sa atin. At dito sa live sa social media, sa Facebook ay meron din tayong mga taga-subaybay. Mayong gabi! Little child, Sa lahat ng mga bumibiyahin sa bus terminal, mga bus EOV at lahat ng ating mga kababayan dyan na mga private sector, naway ang ligtas ang inyong biyahe, naway walang sakuna, naway lalo na itong mga truck natin na mga nalulan ay mga produkto dito sa may Agusan del Sur, Agusan del Norte, ito yung mga kahoy, no? Na naway ligtas, no? I-check nyo ang inyong mga brake, check nyo ang inyong mga flashlight, headlight, para ligtas ang inyong biyahe. At sana, no? May mga papeles yung mga sasakyan nyo. Mahirap na. when the children cry. Kami nakikinig sa atin yan ng mga bumibiyahe. Dito naman sa atin mga ospital na nag-night shift sa DOP, sa mga health center, pati dyan sa Butuan Medical Center, no? Naririnig tayo dyan dito sa 5 probinsya ng Caraga, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, at pati dito sa mga Karatig probinsya, Karatig Region, pati dyan sa may Claverian ng Region 10, Gingog City, ay naabot ang ating tinig dyan. Dito rin sa Davao Region, Davao de Oro, tayo po ay naririnig dyan sa Tagum City. Sina Sam Luzon, mga kasama kong broadcaster, mayong gabi sa inyo dyan. God, just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. Sa lahat ng ating mga pasyente, nanonood ngayon sa Gemstar Cable TV at mga nakikinig sa radyo, nakikinig dyan sa mga aftercare program sa outpatient natin, no, na nasa labas. Naway pagpatuloy nyo ang recovery kasama inyong mga pamilya. Children cry, never know we tried. When the children Lahat ng mga ating mga kababayan ngayon na tinatawag nilang crisis daw, no? Crisis, tutunga naman, no? Ang taas-taas. Ang palitan ngayon, ang benta ng crudo. Yan, no? So, apektado lahat, no? Naway, ang ating pamahalaan ay ipakita nila ang ano talaga ang sitwasyon, no? Di mo maalis yan, mayroon talagang magsasamantala. Sa mga ganitong krisis, ay talaga ang mga mayayaman ang nagtitake advantage at ang mga mahihirap ang lalong kawawa, lalong malulubog sa kahirapan na. Ang Department of Energy or any department na sa gobyerno, tingnan nyo po, ano ba talaga? Kayo mga mambabatas, ito na, panahon na para suriin, gamitin ang ating mga pulisiya, yung ba mga excise tax na yan o ano pang tax ay dapat ba ay bawasan at lalo tayong makapagpahinga, mabigyan man lang ng ma-vent ang ating, ibig sabihin, makahinga dito sa lalong tumataas ng presyo ng crudo. Kawawa naman lahat ng bilihin, lahat nagsisitaasan, no? Mighty glad you stayed. Nanawagan tayo sa ating pamahalaan na sikapin, hanapan ng paraan, pagtulong-tulungan, lahat, kayo mga mambabatas, ito na yung panahon, dyan sa mababang kapulungan, dito sa mataas na kapulungan, ito, suriin natin, bigyan natin ng solusyon, ano ba yan? Bigyan natin ng solusyon ng ating mga kababayan, kawawa tayo, no? Ano to krisis to, hindi pa to yung malala.
So, hindi ko ba maintindihan? May malampayafan tayo. Mayroon tayong mga sariling gasolina, ang krudo. Bakit hindi natin binibigyan ng atensyon yan, no? Marami tayong source of energy kumpara sa ibang bansa. Bakit, no? Yan, tanungin niyo sarili niyo. Nasaan na ang ating mga mambabatas, mga politiko? Huwag niyo pabayaan ang ating mga kababayan na mas nakakaraming mahihirap pa. And I know just where I'm going. Iksunan na ngayon po ay Marso 31. Patapos na po ang first quarter of the fiscal year. Yan. So natataranta ng mga nasa gobyerno, dapat hindi na mabalik yung mga, lalo na sa mga agency natin, no? Kasi hindi ma-revert yung mga funds, no? So kailangan, no, sa Bureau of Treasury maka-liquidate na tayo, no? So aside from that, talaga ma-implement natin, maitama, maipasok, maibigay sa publiko ang dapat paglaanan ng budget, no? So ngayon naka 1/4 na po tayo sa isang taon. Naway tayo ay magtulong-tulungan, no? Wala akong masabi eh. So ngayon kasi meron tayong bisita rito. So bago pa man ang ating bisita, nandito si Sir Timil Asarcon, ang ating kasamahan, at meron din akong bisita rito, no? Na si attorney, ang ating chief legal ng DWITS DTRC-ADS, Attorney Lea Ignacio. Sir Timil, ano ka muna, yung ating mga politiko, mga liderato. Yeah, boss, good evening, no? Good evening sa lahat ng nakikinig ngayon sa atin. So, shout out ko muna, boss, kasi nagpa-shout out yung asawa ko ngayon. Nandun sila ngayon sa Liverpool, England, no? Nag-celebrate yung anak kasi yung anak ko nandun eh. So, hi sa inyo. Sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan, no? Happy birthday, Yeah, Steven. Steven, Happy birthday. Ilan taon na ba yan? 19, boss. 19. 19, Binata na. Binata na. Hindi na yan minor. Boss, i-shout out ko yung ano natin, no? Of course, kanina, boss, gaya sinabi ko na nagpapasalamat tayo sa walang sawang suporta sa provincial government of Agusan del Sur, no? Sa pinangunahan yan sa ating gobernador na si Santiago Cani, tsaka sa vice governor niya, boss, na nag-donate sa atin ng, yung sound system, gaya sa sinabi ko, vice governor Mampat, no? Mampat, thank you sa support nyo. Maraming salamat, Vice Governor Patricia Borja Plaza. Siya po ay nagbigay sa amin ng sound system, no? Mga 100,000 yata, no? Boss, lang, 40,000. Pero malaking bagay na yan, no? Kasi araw-araw natin yung ginagamit. Maraming salamat, no? Ma'am, thank you sa lahat ng staff nila na tumutulong din sa atin. But sa natin, boss, mga congressman, no? Kay Congressman Edibong Plaza sa 2nd District, sa 1st District natin si Congressman Bascog, no? Sa lahat ng local chief executive natin, no? Sa una-una yung mga karating natin dito ng mga lugar sa Agusan del Sur, at saka sa may isang city kasi, boss, yung Bayogan City, kay Mayor Asis din, no? Yes. Saka kay Mayora Bravo, no? Sa walang sawang suporta din sa atin. Saka sa din natin, boss, sa Butuan City, si Mayor Lawrence Lembel Porton, no? Mayor, good evening, no? So, boss, anong update? Kaiksunan, mayroon tayong bisita rito, ang ating Chief Legal, Attorney Lea A. Ignacio ng DWITS DTRC Agusan del Sur. Attorney, magpakilala ka na naman. Good evening, boss. Good evening, Sir Timil. Good evening, attorney. Thank you for having me here. Medyo kinakabahan ako first time. Judge, nauna na sa'yo, Judge. Salamat sa pag-imbita dito sa akin. So, Attorney, saan ka nagtapos ng Bugasya? Nagtapos ako, boss, sa MSU, Mindanao State University. Yan, no? So, ilang taong ka na sa DWITS DTRC-ADS? Mag-4 na taon na ako ngayon. Tingnan mo. So, siya ang isa nating pioneers na attorney, kaunaw ng attorney,
chief legal natin sa DOH-DTRC-ADS. So, rehabilitation practitioner to. So, yan ang paksa natin yun, kaya inimbita natin. Pero bago pa man, ikaw lahat, alos magsasalita ngayong episode, gusto natin pasalamatan, attorney pasensya na, would like to, on behalf of DOH-DTRC Agusan del Sur, would like to extend our gratitude. Magpapasalamat po kami sa Mount Carmel College of San Francisco Incorporated sa pagdodonate last week o yesterday o the other day sa pagdodonate ng 3.5 sacks of rice. No? Ayan. So talagang sila po ay tumulong itong school na private school sa ating mga pasyente. So naririnig tayo na kinukulang tayo ng kasi ang dami ng pasyente natin Di ba, attorney? Grabe. So sabi nga natin parati, the public service solely depend on public demand. So kanina, I think ilan ang nag-graduate sa inpatient? 23. 23. Ilan ang attorney nag-graduate sa ACP? 3 yata, no? Yes, boss. Tapos sa outpatient? 16. 16. Ilan lahat yun? So historically, yun ang pinakamarami nag-graduate sa atin. 42 boss. 42 po. Kanina po, morning, pinag-graduate namin yan, historically. Pero yun nga, hindi naman po pwedeng wala tayong maobserbahan. And yet, ito ang pag-uusapan natin. No? Kaya nga dinala ko ang aking chief legal kasi para marinig ng ating mga kababayan na may problema tayong nakikita. Kasi hindi naman po pwedeng wala tayong maobserbahan. So, how can we be effective? Di ba? Or how can we improve our services kung wala tayong nakikita mga problema or loopholes? So, ngayon na mga kaigsunan, attorney, na problema ako Alam mo yun, sa Mancom natin yesterday. Di ba? Talagang, kahit kanina, talagang inano ko yung tinumbok ko talaga yung family Di ba? Kasi itong mga pamilya natin ay the major factor to recover our patient and major factor din para mag-relapse ang ating pasyente. Kasi nainis ako Imagine last week may ALS na 33 yung alternative learning system na kasama natin ang Department of Education, nag-exam sila para magkaroon ng diploma ng shortcut nga yan elementary or senior high Tapos merong 13 o 15 na hindi dumating sa atin. Alam mo yun, tinutulungan natin yun. OPS at ACP yun, di ba? Yeah. Di dumating. Anong rason nila? Ang rason nila ay wala daw pamasahe dahil krisis. Hindi pwede yan. So, can you expound us? Ano bang meron sa RA 9165 regarding sa family? Sa boss, sa RA 9165, yung sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nakasaad doon sa Article 4, Section 41, yung participation of the family Mandatory yan. for the enforcement. Yes, boss, kasi nandun siya for the enforcement of this RA 9165. So basically, pwede natin talaga silang pwede tayong magsulat sa kanila. Yes. Para sa kanilang participation na ma-enforce kasi useless yung effort natin ba. Yes. Kung wala din yung family. Sa kanila sila uuwi. Yes. So at least habang nandito pa sa atin, makita na natin na may involvement talaga sila. So sa Section 41. yes, boss, Section 41. Article 4 Yes, ng yes, RA 9165. Oo. Pero meron pa ang dami In fact, sa board regulation rin, ang family talaga ay part ng therapy. Sila Yes, boss. rin ay itatreat natin, no? Kasi sila rin ay affected. So, kasama na dun yung program na they will participate. Kasi, Yes. di ba? So, nasa batas yan. Hindi natin maintindihan ba, Sir Timil? Hindi nga pumunta dun
mag-exam na lang sa ALS. Yeah. So, anong dapat gawin ng pamilya? O, tapos sasabihin, walang pamasahe kasi crisis daw. Eh, nakapagtaka, 13 sila. My goodness. Di ba? So, anong dapat nating gawin dyan? Malaki talaga yung yung problema. Pwede tayo binisaya. Sige boss. Kasi napipilita ngayon mag-Tagalog eh. Sige. So, enforce natin yung Section 41 na mag-participate talaga sila, boss. Kasi yung natin, may legal basis naman tayo para sa participation nila sa enforcement ng ating programa. Yes. So, dapat nating exhaust yung provision na yun. Yes. Merong RA 9165 Section 41. Meron ding Section 73. Liability of family members. Yes, boss. Pwede natin yung siguro yung iba hindi nila alam yung yung family hindi nila well informed sa RA 9165. Yung sa Section 41, itong Section 73, yung liability ng family, ng guardian, parents sa pag hindi nila support sa kanilang mga pasyente. Kasi useless din ang yung effort natin, boss, kung wala talaga yung family. At yun yung natumbok mo talaga na yun yung kulang. So, nakita mo ba? Meron pa sa accessory, Ito, kasi. So, aside from Section 41, Section 73, meron din sa Section 35, accessory of penalties. Diba? A person convicted under this act may be disqualified from exercising parental authority or guardianship. Nakita mo? Ang dami, no? Akala ko sa 41 lang. Tsaka, yung Article 8, no? Yung Program for Treatment and Rehabilitation, kailangan din magbigay tayo ng framework, no? Na kasama sa treatment yung family support. Sila nga. Yes, boss. Sila talaga yung foundation. Yun, tama ka, foundation. So, yun ang tayo this will be failure ito kung hindi sila mag-participate. Pero pwede natin silang hindi naman sinasabi kong susulatan, no? Pwede inform natin sila na may obligasyon talaga sila. Yeah. Yun, nakasaad sa ating batas. 9165. Okay. So, sige, para for the information of everybody, kasi gusto rin nilang malaman. Minsan kasi, nahuhuli sila, di nila alam yung mga kaso nila eh. So, yung mga usual ba? Alam mo, Section 5. Ano po yung Section 5, attorney? Section 5, yun yung selling. May dito kasi minsan yung akala nila selling lang yung Section 5. So mayroon dyan administration, yung pag-dispense ng mga bawal na gamot, yung nakasaad. So hindi lang siya sa sa pagbebenta. So kung mag-transport ka ng bawal na gamot, kasali din yan sa Section 5. So yan yung so sa ating RA 9165. Ano pang question mo, Sir Timil? Boss, yung Section 11, attorney, ano yung doon? Yung possession. Section 7 is drug den. Drug den. How can you establish yung drug den? Yung drug den po, yung nasa iyo yung bahay or boarding house or tapos doon sila nagsisession magamit, di ba? Drug den. So, paano mo ma-establish na yun ay drug den? Pag doon Nahuli. Doon nahuli, nahuli dito. So, nagbaligya dito. Parang dito na dyan siya tanan ang transaction. Yes. So, transaction ng dito na mahitabo ang paggamit. So, palit niya, gamit diretso kay para dito na tanan maisa na. Doon, drug den yun. So, kaso yun, Section 7.
If I'm not 6 ata, or, Six, o six yung or 7 seven. is visiting, parang Yung visiting. Oh. No, dito muna tayo sa 6, drug din. Pag sa akin yung boarding house, hindi ko alam ang nangyari. Gumagamit pala sila doon, yung nagre-renta. Nagdoon sila, lahat ginagawa nila doon yung drugs. Meron ba akong responsibility, attorney? Kung hindi mo alam, boss, na may nangyayari doon, wala kang ano. Kasi, Kahit ilang buwan, alam na sa kasi sa'yo nakapangalan sa akin sa akin yung nagbabayad Halimbawa, monthly naman nagbabayad, pero 8 months or 10 months, wala man lang akong kung mapoprove mo talaga na hindi mo alam yung nangyayari. Kasi sa ano naman na alam mo yung nangyayari sa Pero kung 1 year or kahit 10 months, parang para it's naman your- akong di ako alimwa, baik ko, paano nila nauulog sa akin yung renta? Usually, pag ikaw naniningil 30,000, pinupunta mo talaga Oo. pera So, meron ba akong responsibility yung boarding house ko? Ginagawang drug den? yung knowledge mo, boss, kung ma-prove mo na wala ka talagang knowledge. Ganon, no? Oo. Pero pwede kang Kasi by- kasuhan Kasi halimbawa, subject to trial. ipoprove mo kung wala kang involvement. Kasi sasabihin na isang taon, hindi mo I man know. lang tinitingnan yung boarding house mo. Imposible yun Meron kasi- naniningil ka na Just like for example yung sa mga hotel na nare-raid, hindi naman minsan iba yung naman yun. Kasi hindi yung alam hotel, na iba naman yung hotel. Kasi yung hotel ay talagang 1 night, No. 2 nights. So as far as I know, na-encounter ko yan. So, talagang- para maano ka ng good faith, if may ano ka na hinala, so, mag-report na. Kagad, Yun. Yun nga, sabi ko, pag matagal na, mayroon kang involvement, aware ka. Tapos hindi may ka liability nag-report. ka. May liability. How about the Section 7? Visiting, boss. Yung pala visiting. yan. Oo. Paano nagiging halimbawa? Kasi may mga nahuli tayo minsan, di ba, na kasama Section 7. So, paano ma-establish yun? Pag naaktuhan ka talaga doon. Naaktuhan. Tapos alam mo yung nangyayari. Pero hindi ka gumagamit. Di Oo. ba? Yan ang sinasabi natin sa ating mga pasyente, mga kababayan. Hindi ka gumagamit, pero nandun ka. Bakit ka nandun? Visiting. Ayan, Section 7 yan, ha? Pero mga nagrereklamo, di ba, attorney? Hindi naman ako gumagamit. Doon ka parati, tumatambay, umiinom kayo Parang, kailangan mo i-prove na, innocent ka. Oo. Kung visiting nga, madalas ka mag-visit doon. Di ba? Visiting. Ang ano talaga doon, Inom lang boss. sa akin, inom Ang lang ano sa lang akin. talaga doon, kasi i-drug test ka naman talaga ito rin, no? Pag positive ka, sure, boom. Hindi, kung wala naman, kasi inom lang sa akin. Section 7 yun Oo. visiting na din yan. Visiting. Visiting. May kaso ka sa visiting. Mayroon naman corresponding penalty. Oh. Pero yun na nga, kaya nga sabi natin, Corresponding penalty yan, boss, is naano ko din yan. kaya nga sinasabi natin na pag mga addict yung tropa mo, iwasan mo. Correct. Diba? The best, Kasi may mga cases yan nagsasabi sa akin, alam mo, Sir Prince, Doc Prince, hindi naman ako kumamit, pero madalas ako doon. 6 or 7 yan, tinignan natin yung kaso. Di ba? Yeah. So, parang yan sa anti-hazing law. Di ba? Pag nandun ka. Nandun ka, di ka nga pumalo doon, pero nandun ka pa rin. Lalo na nakapirma ka sa attendance. Yun. So, ano yun? Di ba? So, ano pa? About yung, tanong mo pa, Sir Timel Section 12. Yung sa party, yung magdala ka ng possession sa party. Position. Yung Ayan. mga disco, mga yan. Yung mga nagpa-party dyan. Section 12 yan. Sabihin nyo, walang liability. Kasi party-party. Meron pa rin kasi bawal yun. Bawal Illegal. yun. Oo. Section 12. Di ba? Position yan Position nung
Uy, may magpapashootout pala. Ay. Pero mukhang baka mamaya magtampo sa atin itong mga to eh. Okay lang ba, attorney? Wow, Okay, okay, problema. Kasi nahirap ako magtagalog. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't. Shoutout natin si Hans Jeffrey Habagat Grumo. Good evening po, Doc Prince. Ayan. Si Annie Bungato. Doc Prince, paki-shoutout po ako sa female dorm at sa mga house parent at sa dorm 1. Team Bravery din. Especially sa akong kaugalingon. I miss you mga ate. From Ate Vena here. Yan, no? Si Bebelu Bunyela Galvan. Enjoy. Pa-shootout daw kay Bebelu Bunyela Galvan. Kay Jamera Lagindab Makabangon. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Come on home. Yes, I'm on my way. Si Ma'am Esther Estrada, maayong gabi sa tanan, watching from Hubang, San Francisco, Agusan del Sur. Woman like you could wait around. Good evening, Doc Prin. Pa-shoutout ko kay Ate Jocelyn. Dasig og ampo perme, amping always from Brother Angelo from Arlene, Havana. Good evening daw. Ito, pa-shoutout kay Aniedes Ignacio family and Urado Montes family. From, ito, bagong kakapwit lang. Si Ma'am Clarice, oh. Talaga namang sinuswerte, no? Yung kakapwit lang. Si Ma'am Clarice Montes. Just where I'm going. Good evening, pa-shoutout po sa mga atis and brothers. Padayon lang ta sa atong kabaguhan. You're always makasubaybay watching from Davao City. Ate Arjin po, salamat po. Si Ma'am Arjin. This time later, darling. Kay Sir Iqbal Mangondato, salamat, good evening. Sir Timil, Attorney Lea, pa-shoutout po sa ating mga viewers watching here as Al-Haya Masjid, Algeria, San Francisco, Agusan del Sur. Thank you very much. Congratulations, kasi pumasa siya ng CESO written exam. Si Iqbal Mangondato. Thank you. And the way I feel now, I guess I'll be. Good evening, do. Pa-shoutout po kay Bro Jade og Small Bro Angelo from Bro Luis. Mighty glad you stayed. Shoutout po, Doc, sa tanan staff sa DOH, DHS. God bless po sa inyong tanan watching from Davao City. Maraming salamat po from Roland Paul. Yan ang ating mga kababayan na gustong magpa-shoutout. Okay, pagpatuloy natin yun, Sir Timil. Sige. Baka may question ka pa kay... Attorney, yung palagi natin inano, yung sa section 15 attorney, di ba? Yung ano yun, parang positive yun attorney during sa pag-drug test ba yun? Ano yung nakalagay dun sa section 15? Yung use. Yeah. Before that, sir, correct ko lang yung section 12. Aparatos ba yun? Paraphernalia. Hindi pala Yung 13 pala yung yung Party. party. So, yung section 12 yung paraphernalia. Paraphernalia. Wala nga ang Yung shabu. position. Alam mo, shabu, pero daming paraphernalia. Mga foil, mga, ang tawag doon, tutel. Yun. Still, ano ka pa rin? Position pa rin. Position pa rin yun. Yeah. 12 position. Ay, sabi na, walang shabu, pero inubos na hinigop lahat eh. So, ano yun? Section 12. 12. So, pag nagdala ka nun, automatic, section 12 na yun kasi, sabi ng RA 9165, nakabiolate ka ng ano. So, yung section 15, sir, kuan to ka, use of dangerous drugs. Using. So, ang kuanan na is, pag positive, Dito naman na siya attorney, di ba? Usually sa itong mga kaso, na makita rin mo pag na section 15, automatic na rehabilitation. gina siya. Rehabilitation. Wala yung murag common sa ato ng mga cases. Section 54 attorney, yung sa nakaano na kay murag mo man ay common pero minti nato mabalitaan boss no. Voluntary ba na attorney, no? Yes sir, voluntary na siya. Voluntary, Voluntary. So sa atong section 54 namantay mga Dangerous Drugs Board Representative, so sila ang
magtabang sa ato Facilitate, no? mo-facilitate sa atong mga kuan kung naay gusto magpa-voluntary. So pwede sila mo adto sa ato Yeah, may advantage. i-facilitate nato. Advantage nato, boss, no? Kaya daghan man tayo DDB. Dangerous Drug Board Authorized Representative, no? DDB rep. For the information of everybody, ang voluntary namin ay 70 plus. Sa ACP is 30. 30 plus, 40 sa inpatient. Inpatient. So ang aming voluntary admission, no, ay 70 plus. Para malaman nila kasi hindi ko na ibibilang yung aftercare program. Yeah. Ang Diba? ano talaga natin, boss, yan na sa loob. Yan ang voluntary admission. There is no liability of criminal act. Oh, ganun tayo gusto natin kung pa pwede hindi makasuhan ba. Oh, at saka alam nyo pag voluntary, yun ang mabilis ang recovery eh. Kasi ginusto nila. Oo. Di ba? Correct. Oh, yun dapat. Kung lahat hindi nahuli, lahat nagpapa-admit ng voluntary. Much better. Malinis ang inyong NBI clearance, di ba? Ba, Sir Timmy? Yeah. So, Speaking of voluntary, boss, marami na nagtanong kung kailan daw tayo tatanggap sa month of April. So, depende naman yan sa approval mo or sa go signal mo. kahit mga artista dyan na mga adik, mga voluntary kayo, may artista tayo dati ayoko lang sabihin yung pangalan. So, kayo mga artista dyan na nagpa-party-party na nahihirapan sa addiction, pumasok kayo sa amin. Di ba? Sige, may go signal na si Bossing para sa mga voluntary. But, boss, ano din natin, protocol din, no? Yung guys sa sinabi ni attorney, yung iba na din kasi ngayon na pag sabihin nila voluntary, although ihatid nila pero kalaunan hindi na magpapakita. Yun talaga yung problema natin ang attorney, no? Pag-filing doon na nagka-problema na. Kasi ang term kasi doon, yung nagalit parang na-offend ka nga doon, boss, kasi during sa Mancom na mention din natin na parang kung sa Bisaya pa, pinaagi lang nila og joke ba, boss, na kasi tumawag yung case manager na, oy ma'am, yung regarding sa voluntary, yung kasi may payment kasi, boss, sa voluntary fee, yung sa filing fee, kumbaga. So, sinabi naman doon sa parang katiwala, although naghingi naman siya ng sorry, pero sinabi ko naman sa case manager na explain lang natin. Kasi sinabi doon, boss, na, para saan yung baka nyo yan, parang gamitin, personal. Sus, filing fee po yan. So, kinorek naman, kinorek naman. Doon po sa mga court, sila po ang tatanggap dyan. Ang nagre-resibo rin ng court, di ba? Yeah, may resibo. Alam niya na attorney. Hindi sa amin. Yung mga dati nating tayo pa rin nagbabayad, no? Dati kasi, boss, na talagang ang aim natin is tutulong May mali kasi may pero doon sa hindi naman namin yan talaga boss. May time talaga dati na pinaghati-hatian namin in order lang na ma-file yung cases. Sa sariling bulsa nyo. Kahit yung pagpotocopy, yun ang pagkahirap kasi makapal yan maraming 8 copies kaya na attorney, no? 8 or 7 copies yan. Submit sa sa haba. Kasi maraming kopya yan sa PAO, sa maraming kopya. Kaya itong mga kababayan natin, anong sinabi ko to sa graduation? Hindi porke indigent, mayroon kang liability sa sarili mo. Diba? Indigent ka. Sabi ko nga, sinampol ko nga, yung driver's license, nakakakuha ka ba ng driver's license na libre? No. Dahil indigent ka. So, ganoon din sa atin, no? So, anong mga na-encounter mo, attorney, na mga problema? At least, posibleng may nakikinig sa atin, aside from patients, mga petitioners, pati itong mga nasa korte. Anong mga usual problem? Usual problem natin, ano ba? Sa voluntary na lang. Sa voluntary. Yung filing na minsan, although nagpapasalamat tayo sa ating mga korte kasi nag-accommodate sila, mabilis yung accommodation nila ba? Dito sa Branch 6, sa Agusan del Sur, sa Butuan, papasalamat tayo. We have to be affirmed. I-affirm natin sila. Branch 6 ng Patinay, Agusan del Sur, sa PAO office kay Attorney Monteclaro. Siya yung
At Attorney Monty Claro. Oh. Congratulations! Siya na yung nakaano kay Attorney Mamao. Congratulations! Attorney Monte Carlo, Attorney Monte Mamao. Carlos. Yan, magagaling yan. Tumutulong talaga. Talagang ginagawa nila ang kanilang mandate. Yung mga, Oh, sila yung nag-assist sa atin sa voluntary, yung mga DDB representative natin. how about the other branch? Oh, sa Butuan, branch 4, branch 3, branch 5, branch 33. Oh, yung mga PAO din doon, sila din yung tumutulong sa mga DDB representative natin. So, nagpapasalamat tayo sa kanila. Kasi kung hindi rin sa kanila, mahal kasi yung ano dyan, boss, pag private. Mga 5,000 yung... mahal. Tingnan mo. So, yung sinisingil natin, kung alam yan, na filing fee yan. Kasi hindi tayo makaproceed yung filing natin kung wala talaga yun. At saka may resibo naman yan. O nakita nyo, kung ikaw ay private, mga 5,000, no? Binabayad. No? Binabayad po yun sa korte. Yung sa abogado, private. Private lawyers para binabayad yan, minimum of 5. Iba pa kung 50,000 singilin sa'yo. Pero sa atin dito, yung mga public attorney's office natin, Libre. no? Prosecutors natin, libre. Papasalamat kayo. Kasi ang dami natin bulot. Tsaka sa ano din, branch 29 sa Surigao, tsaka 48. Yun. Na pa yung sa Yanga. Abisado mo ba yung mga pangalan ng mga judges natin? Hindi, kasi affirmation to eh. Parang nakita nila na, naririnig, naalam ng ating mga taga-subaybay na mayroon tayong ginagawa sa pamahalaan. Si Judge Chua, nasa na-transfer na sa Digos. sa Digos. kaya nga nag-refer, kahit nasa Digos siya, nag-refer siya sa atin na Oo. dito sa nag-rehab sa atin. Sino ang mga judge na dapat nating i-affirm? Unang-una dito sa branch 6 kasi marami talaga tayong dito sa branch 6. Jazz Villanueva. Judge Villanueva. Sa branch 7, si Judge Villanueva. Bayugan. Dito si Judge, bago na yun Bago na yung judge. si Juliet Sansuan natin, Sansait. Sansait. Tapos yung sa branch 3 si Judge Hugo. Siyempre, Judge Hugo. Naka-attend sila. Actually, dong nag-tayo, di ba? Anniversary. Yung may consultation tayo. Yung consultation na, nandun sila lahat. Si Judge. Natutuwa ko, puro babae karamihan sa kanila. So, yung nag-attend doon. List. Si Judge Gorgolon. Sa Surigao. Lahat sila. Yung activos, yung si Lianga, yung palagi yung tanong. Magaling yun. Babae din. Active. Sa Lianga. So may kita mo, active na active. No? So, at least, ngayon, anong at least kung may makarinig sa atin sa All of Justices, anong mga challenges sa atin sa transaction natin sa kanila? In fairness naman, boss, ngayon, mabilis na yung nila. Pag may, tayo ba? Example, pag mag-graduate, hinihingan man natin yan ng release order. So, ngayon, mabilis na yung response nila sa atin. Parang may coordination na talaga tayo sa mga korte natin. Yeah. Tsaka regular yung progress natin sa kanila. Regular na din yung progress report natin. So, Progress reports, nakikita updated na din sila. So, yung mga order din nila na dapat tayo mag-send sa kanila ng progress report, ginagawa na. Yes. Ongoing yung natin dyan. Monitor nila. Monitor na. Sa kliyente. Tapos yung sa provision, may kuha na po nato sila. Nakakonect na din tayo. So, lahat ng connected na sa may tulungan. Collaboration na tayo. Yung virtual Nag-virtual din tayo ng hearing boss? Advantage yan sa atin, boss, kasi hindi na tayo dinadal, hindi na dili na nato dalon sa sa court. Unang-una yung gas. Mahal na. Yung security. Pangatlo, yung manpower natin hindi nababawasan sa kulang facility. talaga tayo. So malaking bagay. Malaking bagay talaga yung pumapayag sila na video conference. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga RTCs na pumapayag po kayo na nag-virtual hearing tayo. It's
it's both advantage, di ba? Yeah. At saka mabilis. Yes, Diba? yes. Kasi alam nyo, nakita na nila sa atin yung integrity natin eh. Di ba? Di ba? Kasi wala namang kalukuhan sa atin eh. Oo. Oo. Alam mo, actually may pera dyan kung gustuin natin eh. Mga Yes. voluntary, kung papayag lang ako na sisingilin ko ng mga pasekreto ng 100,000 each, 500,000 each, para lang pumayag ako ng voluntary. Hoy! Tanungin nyo lahat yan, voluntary niya, kung meron akong siningil dyan. Di ba? Oo. No. Wala. Tanungin nila, di ba? O baka ikaw, Chef Timil, baka parinig kita. Ano? Wala sa staff ko rin yan. No? Eh, probation. Maano Walang lagayan sa amin ng pera. Pero kung tutusin, pwede. Alam mo, di ba? Wala eh. Malinis yan. No? Malinis pa sa baso, di ba? So, voluntary. Actually, kasi usually dyan yung lagayan eh. Para lang maiwasan yung ibang kaso, magbo-voluntary. Matakbuhan. Matakbuhan, magtago sa atin. Dami na case dyan na ano natin. Pero, meron ba? Meron bang special treatment ng mayaman dyan sa mahirap? Wala, pantay lahat. Di ba? Pantay dun sa program, according dun sa reputation program natin. Diba? Wala lang, naisip ko. Kasi, kaya kung kayo ay maglalagay ng pera, subukan nyo. Baka mamaya mapusasan kita. Tumutulong nga tayo ng libre, di ba? Yun nga lang, attorney, yung mga pamilya na kailangan talaga, di ba, nakasaad sa batas na mag-participate sila, di ba? Oh, participation for the enforcement sa RA 9165. So, nasa mga kamay na natin, nasa mga ma-enforce natin kasi pwede na natin silang talaga. Pero ito Participate. Babaguhin natin yung polisiya. Sa man-call natin kahapon. Wala kasi si Sir Timil busy eh. Susulatan natin sila. Kayo mga pamilya ng aming mga viewers, mga petitioners, susulatan namin kayo. Incidental report. IR. Bakit di dumating ang pasyente? Di dumating yung petitioner. Bakit di dumating? Di ibig sabihin, di rin dumating yung petitioner. Kasi kinukonsinti nila eh. Correct. Sabihin mo, crisis daw, walang pamasahe. Hindi pwede yan. Di ba? Mandatory participation, nabasa natin yan. Sa RA 9165. So, susulatan natin mag-umpisa ngayon. Di ba? Yes. Identify naman yun boss, kung sinong mga pamilya na hindi pumunta. Kasi responsibility nila eh. Di ba? Hindi pwede yan. So, gusto ko magkasuhan tayo eh. Di ba? Yeah. Kasi para naman to sa pasyente. Correct. Para din sa pamilya nila. Kasi traumatic din sila. Unless, pati kayo addict din. Di ba? No. So, I think, tama ba yun? Correct, boss. Boss, ipinayad, boss. Kasi yung program naman natin is strengthening, no? Sa marching order mo last year, nagawa naman natin yung attorney. In fact, this coming April 24, with the collaboration of the LGU Butuan. So, doon siguro natin din, attorney, ma-explain sa mga family member kasi mag-FIT tayo Family Involved Therapy. So, doon na natin yan, boss, parang ilahad. Kasi, in fact, attorney is, not only specific sa mga petitioner natin, although sabi nga ni boss, mag-invite tayo from enforcement agency, yung IDEA, the same time yung PAW, kasi mayroon naman mostly yung mga kaso. The same time, attorney, at na-mention ko to during sa meeting natin sa Mancom, yung mga top notcher natin ng mga barangay, invite natin yung mga barangay captain boss, di ba? Yeah. Para at least makita nila. Kasi marami naman talagang insidente, attorney, na parang na-mislead yung mga barangay officials natin. So siguro that's the time siguro para maliwanagan din. At the same time, mabigyan din natin ng parang kasi may programa si boss yung regarding sa kumustahan ba yun, boss, no? Yes. Para doon lahat na may budget naman tayo, mapag-usapan. Kasi malaking tulong to, boss Malaking tulong talaga to. Okay.
ano pa ang gusto mong reinforce, attorney, na pwedeng marinig ng mga pasyente or petitioners and even the court? Anong gusto mong panawagan sa kanila? Sa atong mga pasyente nga nakaron sa gawas, ipadayon lang na inyong recovery kay under, especially kaning nasa atong aftercare, under monitoring gihapon mo namo. So if ever nga mag-relapse mo, ang amo ging kuan is i-report gid mo namo sa korte. Kay useless man ato ang pagkuan diri nga actually boss, tax gid ba ni sa atong katawhan na atong gigamit, di ba? Yes. So Taxpayer. nya nagitay ato gini silang kuanan panghingusgan nga dili na mag-relapse. Enforce na nila ilang kaugalingon nga tinuon day na ilang pagbag-o para daghapon ni sa ilaha. So sa atong mga petitioner, tabangi inyong mga kapamilya, ingon nga si Doc Prince na involvement yun sa family ang kuan kulang. So sa atong mga korte diri sa Caraga, daghang salamat gid sa inyong pag support sa DOH Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center diri sa Agusan del Sur kay mapadali ang amo ang mga kuan po transaksyon kay kuan po dilahang active po dilahang pagtubag sa ato ang mga kuan mga dokumento atong mga gipang submit sa ilaha, so active kay sila. So daghang salamat sa inyo ha. Sir Temil, ano lang boss, no? So na pagsimula naman natin to, although maganda naman talaga yung hangarin natin, especially sa'yo, sa leadership mo. Ito, simulan natin kasi last time pa natin ito na problema na maraming beses na kumbaga incident to, kawawa yung mga staff natin na regarding sa sinabi ni attorney na maraming mga cases na dalhin lang dyan sa atin pero yung family pinabayaan na, hindi na halos makontak nga. Ito yung pinaka-worst na mga although maganda naman talaga nga rin. Sana para din to sa mga pasyente natin na madali sila, na especially ngayon na maraming nakapila. So I hope nandyan kayo sa labas pa, ito yung mga programa namin, sana suportahan nyo para madali at saka marami tayong matulungan. So that's all boss. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. shout out po kay Ate Jocelyn Mindahaw, Dasiglang Kanunay. Ate Jocelyn Mindahaw from Sabrina Makapayag. Think I can look at this the same. Good evening, pa-shout out po sa brothers and ates from Brother Vinjam of Butuan City. Disappear now when I'm dreaming of your face. Salute Sir Prince and Sir Timil kay Drof Dasira. Clifford. Still on my lonely mind, I think about you, baby, and Good evening from Mutaypti Dako. without you, baby, but you're still with me. Good evening daw, listening from Purok 4, Barangay 5, San Franz, from TikTok Metik kay Maymay ito. Me. Good evening daw, shout out daw kay Brother Elmark Pagas from Francis Excel Tihara. The miles just keep rolling as the people. Good evening daw from Kent David Dumadara from Butuan, Bayugan City. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better. Kaitsunan, kaya itong paksang ito ay talagang we are focused on family. Kasi nga, yun nga may instances last week na nag-exam po ng final exam ang alternative learning system namin na mga P-words
lalo na sa aftercare program sa outpatient. Tapos, di po dumating. Yung 13 yata o 15. So, imagine, ikaw ay magkakaroon ng diploma ng elementary o kaya senior high. Di ka dumating. Di ba? Oh, siyempre yung inpatient natin nandoon yun. So 30 plus yung nakapag-exam kasi nandun ang ating kasama si Ma'am Johanny ng Department of Education, no? Ano ang apelyido ni Ma'am Johanny? Hindi ko alam. Ma'am Johanny Escaris yata, no? So malaking tulong yun. Pero yun nga, bakit di dumating? Bakit di dumating para mag-exam? Tapos sasabihin nyo sa atin, walang pamasahe. Ano kuhan yan? Kaya ipinapacheck ko yung 13 na yun o kaya 15 na yun. Malamang uminom yun o kaya sumuyop yun. Bakit di pumunta? Kasi part of your recovery, itataas natin yung IQ mo. Pangalawa, itataas namin yung status of life mo. Para meron kang educational attainment, magkaroon ka ng trabaho, livelihood. Di ba? Everything, tinataas natin. Inaangat namin kayo. Hindi ka pumasok. Hindi ka nag-exam. Last sana yun eh. Ang nag-exam yun, pasado. May diploma na. Direct. Alternative learning system ng Department of Education. So, may problema yun. At pati kayong mga petitioner. Ibig sabihin kayong mga pamilya. Mag-umpisa ngayon, susulatan namin kayo para merong dokumento. Kasi meron akong nakitang provision sa batas. Isusulat mo yan. Magkorte tayo. Pwede kita ireklamo sa korte. Pasensya na ito mga staff ko. Kasi para naman sa pasyente yun eh. At para din sa'yo na pamilya na apektado ng addiction. May problema ba doon? Sige nga. Inabot tayo ng 1 oras sa sunod ng ating panayam. Ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Milhamid Prince Tumawis. Ang Cesar Mark po. Attorney Lea Ignacio. Sabay-sabay tayo, ha? Kalinaw. Now, O Kaigso. Maayong gabi. Maraming salamat. Maayong gabi. Thank you, Wassalam. thank you, boss. Make your love someday. I will. I will.
Try, baby, try to trust in my love again. I will. Just share everything away. I will. If we've gone again, all the way from the start, I would try to change things that killed our love. The brightest bitter one, so strong that I can't get through. Is there really no chance to start once again? If we've gone again, all the way from the start. Broadcasting live from Governor D.O. Plaza, Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio.